Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po yun ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ang ganda ng background ko no, garden. Sa Ayutthaya po yan sa Thailand at akong kumuha niyan. Nung pumunta kami ng mga estudyante ko dyan. Hindi pala. Oo nga, mga kasama ko nga pala mga estudyante ko. Nung nag-conference yata ako doon, kalimutan ko na. But anyway, dahil summer pa naman, Mayo pa naman, araw ng mga flowers, so pagbigyan natin na magkaroon tayo ng background na ganyan ngayon. Naman tayo, medyo nature tayo. Pagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa resulta ng eleksyon, lalo na sa Senado, at ang kaugnayan nito sa impeachment. Kasi ngayon, maraming mga usap-usap, na banggit ko na yata ito nung huling linggo, na si Toby Chanko ay nagsabi na ang dahilan daw ng pagkatalo ng alyansa ay dahil sa impeachment complaint na isinampa ng House of Representatives. Subalit sinupla naman ito ng mga congressman. Sabi nila, kung ganun, bakit ang daming mga congressman na pro-impeachment ang na-re-elect? Dapat sana na-wipe out sila. Ang isang halimbawa niya mismo sa Davao Province. Noon sa isang probinsya doon, yung mga Kagas, sa Davao del Sur yata yan, yung si John Kagas, siya lamang yung congressman na bumoto laban na pabor sa impeachment ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte at nanalo siya. So, makikita natin, merong mga dalawang naratibo at nabanggit ko na yan sa inyo na mukhang hindi naman totoo talaga na actually, sinabi ko nga last time na mas sinayang pa nga ng ng alyansa yung pagkakataon na magamit ang impeachment bilang panangga. Masyado silang natakot dahil may mga ebidensya na mabangamat sa ibang rehiyon, lalo sa Mindanao, ay ang matindi ang suporta kay Sara Duterte sa napatunayan ngayon na sa mga young voters mukhang mataas ang impeachment, ang vote to impeach, at sumasang-ayon at napakadaming mga bagong botante ang sumabak. So hindi hindi 'yun pinagdiditatalunan at ako, naniniwala ako na mali yung analysis na ang impeachment ang nagpatalo sa Senado sa alyansa. Maraming mga factors diyan. Maraming mga factors tungkol sa and of course hindi ko sinasabing walang epekto, but kung sinopla sana, kasi ang pro Duterte candidates talagang nilabanan nila yung kanilang laban, ginamit nila yung inilaban nila yung laban nila na ayon sa kanilang pananaw regarding the impeachment process. Dahil divided naman yung bansa at ngayon on hindsight kasi sana ginamit din yun ng alyansa. Pero ang pagtutukan natin ng pansin, kasi napag-usapan na natin ito last time, ay tungkol nga doon sa nagbibilangan na ang mga tao ngayon. Sino kaya ang mas marami? At maraming nagsasabi, mga pundits at mga tao, nagsasabi na, ay nako, wala na. Acquitted na yan si Sara Duterte kasi ang dami na ngayon. Lampas na daw ng 19 lang ang kailangan niyang senador. Ay ngayon, 12 na daw ang nabibilang. Ako naman ganito ako, Of course, it is easy to say how people will vote, but that is a very mechanical way of doing politics and political analysis. Napaka-fluid ng sitwasyon. Kasi kung titingnan mo, bagamat may mga piperceive ka na mga talagang boboto na talaga kay Sara, pabor sa kanyang kun acquittal. Number 1 na diyan si Ruben Padilla, mahirap nang tinagtibagin yan. Number 2 si Amy Marcos, pero mamaya babanggitin ko kay Amy Marcos may ano pa diyan may pwede pang mangyari Ah, at syempre si Rodante Marcoleta, sabi nila si Bongo daw at saka si Bato de la Rosa, tapos yung mag-asawang magkapatid na na Cayetano, yung magkapatid na Bilyar, di siyam na yun. Kasi dagdag mo pa dyan ngayon ang iba pa daw na senador na maaring maganyan-ganyan sa posisyon nila. So, ang ano dito dapat nating isipin na kung yan ang babasihan ninyo, mababaw na basihan yan. Sinasabi ko na ngayon, sapagkat ang mga senador, political animal yan. Unang pag-uusapan natin, syempre iniisip niya ng kinabukasan nila. Iniisip niya ng interest nila. Iniisip niya na
future nila? Itataya ba nila ang kanilang kinabukasan kay Sara Duterte? At lalong lalabas ang issue diyan kapag pagdating sa prosecution, pagdating sa hearing, ay lalabas talaga na malinaw pa sa malinaw pa sa tubig na na lumalagas na sa batis ng purong, yung sa isa-isang virgin forest. Malinaw pa sa bolang kristal na puro na talaga namang may kasalanan siya. Alam mo, pito ba o ilan ba yung article of impeachment na sinapa sa kanya? Isa lang doon na mag-guilty siya tapos na ang laban. Kasi titingnan mo, maaring yung iba pwede nating pagtalunan pero yung fact na pinagbantaan niya ng buhay ng presidente, paano niya itatawid yun? Maaring sa korte, parang meron pa siyang laban eh. May mga nabasa ako na pwedeng sa legal issue. Pero pagdating kasi sa impeachment, hindi yun lang legal ito, political ito. So, syempre, ang mga senador, iisipin din yan, ano naman, magmumukha naman sila yatang eng-eng o tanga kapag kita nilang, talagang malinaw naman yung ebidensya, sila iboboto pa rin ng akwit. Alalahanin natin yung nangyari kay Erap Estrada noon, di ba? Mayorya ng mga senador ay pro-Estrada. Kaya hindi nila pinayagan na buksan yung sobre ni Jose Pidal, di ba? At ang ginawa pa nga ni tiyahin ni Bam Aquino, si Teresa Aquino Oreta. Sumayaw-sayaw pa siya. Ano nangyari? Naggalit ang tao, tinawag siyang dancing queen at sa sunod na eleksyon hindi na siya nanalo. And forever, hindi na siya nakabalik sa pwesto. So, medyo mahirap laruin ng electorate ngayon. Maraming bagong botante. Ito na lang resulta, nagulat tayo eh. Di ba? Hindi ganun na porket nanalo si Bongo at saka si De La Rosa at si Marcoleta, ay pwede mo nang sabihin, panalo na, alalahanin mo, may mga ibang nanalo na sinuportahan ng bagong henerasyon ng mga botante. So, hindi ganun. Maaring iisipin nila anong kapalaran nila, lalo na yung mga re-electionista sa 2028, lalo na may mga ambisyon sa 2028. At may mga kalkulasyon yan eh. Ang isa pang dapat nating huwag kalimutan ay si President Marcos, presidente pa naman yan po ng 3 taon. Bagamat maaring nabawasan ng kanyang sinasabi natin, huwag sabing power, presidente pa naman siya. Di ba? Maaring sabihin natin palapit ng lame duck, pero siya pa rin ang presidente, may control pa rin siya ng resources, 3 taon pa yan, ano? Siguro pag last year niya na lang, pwede. Pero if 3 years, he can still do a lot. He can still promise many things. He can still deliver many things. Maring si President Marcos hindi gagalaw eh. Gusto niyang above phrase siya. Pero may mga gagalaw on his behalf. So, huwag kayong kasi siguro. For example, isa-isa natin sa Bato de la Rosa. Parang sabihin natin, si Bato, ano na yan? Talagang for acquittal na yan. Sigurado kayo. Alalahanin niyo, merong nakaambang panganib kay Bato na i-arrest siya at padala din sa ICC sa The Hague. Ano ba naman yung siya ay sabihan na siya, pwede naman natin pag-usapan to, huwag ka nang maingay dyan, bumoto ka na lang for conviction, bahala ka na lang lumusot, hindi ka na namin ipapadala sa The Hague. Pag ikaw si Bato, anong pipiliin mo? Loyalty mo sa Duterte o yung kalayaan mo na hindi ka humarap doon sa International Criminal Court? Hindi ba? Ayun ando na yung Pangulo eh. Dating Pangulo eh. Ano ba naman na siya tugisin at ihati doon sa dihig. Di ba? At kung siya man ay magtago, hindi siya makakaboto sa Senado. Di ba? So yun yung dapat nang titingnan eh. Sasabihin niyo itong magkapatid na Villar. Aba, alalahanin niyo. Di ba? Alalahanin niyo po ang magkapatid na Villar na yan. Alam niyo mga Villar, tuso yan pagdating sa politika at pagdating sa business. Kung saan ang interest nila sa business, doon sila pupunta. Ay may nakaambad din dyan na panganib sa kanila, lahanin nyo, pinapaimbestiga ng prime water. Paano kung sabihan na lang sila, merong sagsabi na, sige, hindi na namin ipupurso yung prime water, malulusutan nyo yan. Diba? Pwede silang gipitin, pwede silang hindi. Parte ng pag-impluensya yan. So saan sila pupunta? Di syempre doon sa interest nila hindi masasaktan. Mga politiko yung mga yan eh.
Mag-asawang magkapatid na Cayetano, si Pia at saka si Alan Peter. Alam naman natin na may ambisyon si Alan Peter na maging presidente o maging vice president na Sara Duterte. Pero kung nakikita niya na, teka, parang hindi yata ah. Parang kumikilos yata si Sara Duterte. Balita ko, may mga balibalita na ang gusto niya maging vice ay si Isko Moreno. Kaya nga inendorso niya si Isko Moreno sa Manila. Di ba? Lalaroin din niya ni Alan Peter. Ano naman ang pwedeng ibigay sa kanyang pangako ng mga kontra kay Duterte? Alalahanin natin, for the next 3 years, itong mga to, sila pa rin na nasa kapangyarihan. Diba? So, yan. Huwag kayong kasi siguro dyan sa magkapatid na Villar at magkapatid na Cayetano. So, lima na yun na pwedeng kung 12 man sila o siya man sila, babawasan ng lima, matitira na lang apat. Diba? Kung 12 man sila, matitira na lang pito. Ay, hindi eh. Wala nang boto for, for akwitan. At ang ibang mga senador iisipin yan yung kahihiyan nila kapag lantaran na talagang lalabas sa ebidensya sa impeachment court. Kung bloodbath man yan o hindi, ay may mga malinaw na batayan ang mga para to convict tapos acquit ka. Paano nila haharapin ang electorate ang galit ng bayan? Yan yung problema. Di ba? Actually, si Bongo pwede pang bumaligtad eh. Di ba? Kung iisipin ni Bongo ang kanyang ambisyon. Hindi ba? Kasi si Bongo naman sa si Sara Duterte, hindi naman sila magkasundo. Yan ang open secret naman yan sa Davao eh. Hindi naman bati yan dalawang yan eh. So actually, wala namang obligasyon si Bongo na suportahan si Sara. Ang kanyang loyalty na kay Rodrigo Duterte, hindi kay Sara Duterte. Eh syempre, kung wala na si Rodrigo nandoon sa dihig, sino ngayon na makakatulong sa ambisyon niya maging presidente? Di ba? Eh magiging kalaban niya si Sara sa pagka-presidente. Diba? So pag-isip-isipan natin yan, hindi ganun kadali. Hindi ganun, mathematics na. Hindi na ganun. Hindi ko sinasabi niyan mangyayari, pero sinasabi ko may mga kikilos dyan. Alalahanin mo, 3 taon pa ang administrasyon. Marami silang, they hold the levers of power. There are many things that can happen. Ngayon, sasabihin nyo, ay di ang hirap naman yan, sir. Bumaligtad sila. Paano nila sasabihin sa bayan? Ay napakadali man lumusot. Kung ako si Bato, sasabihin ko yan, ang loyalty ko ay sa katotohanan. Malinaw na lumalabas sa ebidensya na talagang ganito. So, wala itong Magiging statesman pa siya. Pogi points pa yun sa kanya na masakit man sa akin na iboto to convict si Sara Duterte pero malinaw talaga kasi na may ginawa siyang kasalanan. Madaling lusutan yan. In fact, kung si Bongo bumaligtad, kaya niyang lusutan yan sa ganyan ding linya. That they are going to act like mature people, they're going to be stage people. Kasi ang alternative niyan yung magiging bulag sila. Eh kung ikaw tatakbo pagka-presidente o mas kung may mataas na ambisyon ka, anong gusto mo makita ka ng tao? Yung sunod-sunuran ka sa isang pamilya? O mayroon kang independent mind? Di ba? So siguro ang tao lang siguro o kunyari siguro si Robin Padilla siguro. Ewan ko kung gagamitin niyang utak niya. Yan. Si Rodante Marcoleta for now, I think he will vote to acquit. Eh, Amy Marcos now, I think he will vote to acquit, but who knows? Pwedeng magkapatawaran yung magkapatid, di ba? Naman, blood is always thicker than water. Malay mo. Magkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang kapatid at magkaroon ng linawan at merong quid pro quo na lalabas. So, hindi ba hindi natin alam yan? So, huwag kayong pakakasiguro na andyan na ang bilang. Sa ngayon, madaling sabihin, meron ng boto to acquit. Hindi pa nga nagsisimula eh. Hindi pa nga, kasi kung titingnan mo, itong mga senador na to, nag-iisip din naman to eh. At saka may mga interes siya na poprotektahan. Marami dyan pupunta doon sa kung saan sila may interes. Kung ikaw gusto mong manalo, ano ba ang mas magandang pakiramdam? Yung ginamit mo ang sarili mong prinsipyo para ituwid ang tama o sumunod ka lang sa kung ano yung loyalty mo sa isang pamilya? Pag magiging presidente ka, hindi ganoon. At alahanin natin, hindi naman dominante ngayon ang mga DDS.
Di ba? Eh kung dominante ang mga DDS, ba't tatlo lang na panalo nila? Di ba? Eh hindi naman ibinoto ng DDS si Amy Marcos. Hindi pumasok ng top 12 sa Dadabaw eh. Di ba? Hmm. Ang nagpanalo kay Amy Marcos, may Ilocano at Iglesia. Hindi naman ng DDS. So, isipin natin yan. Huwag tayong basta-basta na lang magsasabi na, ay, tapos na ang laban, tapos ang boxing. Sabi nga, until the fat lady sings, you know, hindi pa nga nagsisimula. At saka, yung magiging factor dyan kung papaano ilalahad ng prosecution ang kanilang kaso. At naandyan yung mga bigating mga pangalan. Si Laila de Lima, si Chel Diokno, member ng prosecution panel. Dagdag mo pa dyan si Jinky Beatrix Luistro. Talagang exciting. Hindi ito magiging bloodbath. Magiging very revealing ito. At ang tao, hindi naman lahat ay bulag. Maraming manunood, maraming magbabantay. At kung ako isang senador, mag-iingat ako sapagat pagdating sa impeachment trial ni Sara Duterte, hindi lang naman si Sara Duterte ang on that trial, pati sila, pati ang Senado. Babantayan natin sila. Okay, sana wag na nilang ulitin naging kapalaran ni Teresa Aquino Oreta na nagsayaw-sayaw pa ay kinamuhian ng tao at natalo at hindi na nakabalik sa politika. At sana manaig din yan sa isipan ni Bam Aquino na kahit na siya inendorso ng Iglesia ni Cristo, meron ding demographics na bumoto sa kanya na masigit pa ang stake. At yun yung mga young voters na ayon sa survey ay overwhelmingly for impeachment and conviction. Okay? Sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na ko yung mga puso at napabago mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal, dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP serve the people. Ingat po tayo lagi. Kita-kilo tayo sa Miyerkules. Pero sa Miyerkules, baka medyo hapon, patanghali na ako mag-uusapan politika. Kasi may mga asikasuhin ako sa madali sa umaga. Ayusin ko rehistro ng kotse ko. O sige na. Kita-kita na lang tayo sa Miyerkules. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali kung nasan man kayo naroon. Lalong-lalo na doon sa mga team replay. Bye for now.